Magandang araw mga bata! Ito muli ang inyong guro, Ma'am Maria Risa Ariola Esguera para sa ating EPP ICT 4. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paggawa ng report gamit ang word processing application. Ngunit bago yan, atin munang subukin ang iyong kaalaman patungkol sa ating paksa. Sagutin natin ang subukin. Ito ang panuto. Isulat sa notebook ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Ihanda na ang sagutang papel. Handa na ba? Unang pahayag. Ang business plan ay isang dokumentong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo na iminumungkahi ng isang kumpanya. Ikalawa, chart ang nagpapakita ng posibleng gastusin o puhunan sa pagsisimula. Ikatlo, table naman ang nagpapakita ng posibleng kikitain sa isang negosyo. Ikaapat, kailangang nakalagay ang pangalan ng iyong produkto sa paggawa ng business plan. Ikalima, ang word processor ay maaaring gamitin sa paggawa sa anumang ulat. Ika-anim, ang paggamit ng spreadsheet ay kinakailangan sa paggawa ng isang business proposal. Ikapito, sa paggawa ng isang business plan, kinakailangang malinaw ang iyong mensahe sa pamamagitan ng chart, table, photo at mga salita. Ikawalo, magdagdag ng mga disenyo na nakaaakit sa mata sa iyong business plan kahit di ito kailangan masyado. Ika-siyam, kumopya ng mga halimbawa ng business proposal sa internet para sigurado ang iyong tagumpay sa negosyo. At ika-sampu, maglagay ng pangungusap na nakahihikayat at karapat-dapat ang iminumungkahing negosyo. Magaling mga bata! Kung ikaw ay nakakuha ng 6 hanggang 10 tamang sagot, ibig sabihin mayroon ka ng kaunting kaalaman patungkol sa ating paksang aralin. Ngunit kung ikaw naman ay nakakuha ng 5 pababa, ibig sabihin kailangan mong makinig at unawain ng mabuti ang ating paksang aralin. Bago natin simulan ng gawain, subukin mong gawin ang sumusunod. Maglagay ng check sa hanay A kung oo, sumasang-ayon ako sa pangungusap. At X naman sa hanay B kung hindi. Una, gamit ang word processor, mababago mo ang font style ng iyong report sa pamamagitan ng font tools. Ikalawa, magagawa mong mag-save ng iyong dokumento sa pamamagitan ng word processor application. Ikatlo, gamitin ang basic formatting tools sa pag-aayos ng tsura ng larawan sa dokumento. Ika-apat, makakapaglagay ka ng larawan sa pamamagitan ng paint tool. At ika-5, mapagaganda ang iyong report sa paglalagay ng chart at maraming larawan. Sa nagdaang aralin, nalinang ang iyong kakayahan sa paggamit ng computer. Sa araling ito, ay muli mong maipamamalas ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng pag-a-apply ng iba't ibang kasanayan sa paggamit ng internet, paggawa ng table at chart, paggawa ng larawan, pag-edit ng larawan at paggawa ng dokumento upang makabuo ng isang proyekto. Layon din ng araling ito na mas mapalalim ang iyong kaalaman sa entrepreneurship sa pamamagitan ng paggawa ng proyekto tungkol sa pagnenegosyo.
Ang business proposal ay isang dokumentong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo na iminumungkahi ng isang kumpanya. Ito ay ibinibigay sa kliyente na naghahanap ng naturang produkto o serbisyo. Ang word processor ay maaaring gamitin sa paggawa ng anumang ulat. Maaari itong maging mas epektibo kung lalapatan ng larawan, chart o table. Bilang mag-aaral sa grade 4 at nasa panahon tayo ng pandemic, ang pagtulong sa ating magulang sa maliit na paraan ay malaking bagay na upang makaraos ang isang pamilya sa pang-araw-araw na gastusin. Halina't samahan natin si Isay habang ipinapakita niya ang kanyang entrepreneurial skills sa asignaturang EPP. Kailangan niyang magpasa ng isang pahinang business plan. Ang plano ay naglalaman ng sumusunod. Una, pangalan ng produkto. Ikalawa, maikling paglalarawan ng uri ng negosyo na may kasamang larawan. Ikatlo, maikling talata na nagpapaliwanag kung bakit mas kapaki-pakinabang ang iminumungkahing negosyo. Ikaapat, table na nagpapakita ng posibleng gastusin o puhunan sa pagsisimula ng negosyo. At ang ikalima, chart na nagpapakita ng posibleng kikitain. Ang business proposal ay isang dokumentong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo na iminumungkahi ng isang kumpanya. Ito ay ibinibigay sa kliyente na naghahanap ng naturang produkto o serbisyo. Pag-aralan ang report o ulat na ginawa ni Isay. Sagutin ang mga tanong. Una, anong uri ng negosyo ang iminumungkahi sa report? Ikalawa, sino ang inaasahang bibili ng produkto? Ikatlo, magkano ang magiging puhunan? Ikaapat, magkano ang posibleng kita mula rito? At ikalima, bakit nila ito bibilhin? Bilang dagdag na aralin upang mas malinang natin ang iyong kaalaman, gawin natin ang pagyamanin. Gumawa ng isa sa mga ulat na ito na kakailanganin sa ibang asignatura gaya ng sumusunod. Una, short story. Ikalawa, math project. At ikatlo, science experiment report. Para naman sa ikatlong araw na gawain, ito ang panuto. Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mga mahahalagang alalahanin para sa pagbuo ng isang business plan report gamit ang word processing application. Ngayon naman ay gumawa ka ng layout o sketch ng iyong isang pahinang ulat. Pagsunod-sunurin ang kahon ayon sa kung ano ang mauuna sa pagbuo ng isang business plan. At para naman sa iyong ika-4 na araw na gawain, gawin natin ng tayahin. Gamit ang iyong computer o laptop, sundin ang mga hakbang sa ibaba upang makabuo ng isang ulat pang negosyong napapanahon ayon sa pangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Una, buksan ang word processor. Gumawa ng bagong dokumento. Ikalawa, i-type ang pangalan ng produkto at ilagay ito sa gitna ng papel gamit ang wastong button sa paragraph alignment. Ikatlo, mag-type ng bagong talata na naglalarawan sa negosyo. Gamitin ang angkop na alignment para dito. Ika-4, mag-insert ng photo sa pamamagitan ng insert picture button at gamitin ang text formatting button upang mailagay ng maayos ang photo kasama ng talata. Ika-5, mag-insert ng table na nagpapakita ng mga kailangang gastusin sa pagsisimula ng negosyo. Isulat ang mga pagkakagastusan at ang karampatang halaga ng mga ito.
Maglagay rin ng total. Ika-6, mag-type ng pangungusap tungkol sa table. Ika-7, gumawa ng chart na nagpapakita ng posibleng lingguhang kita sa loob ng 2 buwan. I-insert ang chart sa dokumento at mag-type ng pangungusap ukol dito. Ika-8, mag-type ng pangungusap na nanghihikayat na karapat-dapat ang iminumungkahing negosyo. At ang huli, i-save ang iyong dokumento. At para naman sa huli at karagdagang gawain, gustong magtayo ng isang negosyo ni Manang Ute ngayong panahon ng pandemya. Tulungan natin siyang bumuo ng isang business plan gamit ang mga sumusunod na impormasyon. Gawin ito sa word processor application. Paalala, maging tapat sa pagsagot ng mga gawain. Ang mga susi sa pagwawasto ay mga gabay lamang. Laging tatandaan, ang batang matapat, kinaglulugtan ng lahat. Hanggang sa muli!